Maggawa ako ng pandesal gamit tong recipe dito sa sa Panasonic operating instruction. So, ang gagamitin ko ngayon paggawa ng bread dough is itong machine. Kasi ito yung model. Pero itong recipe is pwede mo rin itong gawin by hand kung wala kang itong machine. Ito naman is pang lang to, pang super busy na hindi na maggawa ng manumanong tawag dito, manumanong masa. So, ang gagamitin kong recipe is bread dough. No? Yung bread dough, pwede ito sa lahat ng mga bread na pwede mong gawin. Kagaya ng croissant, pwede mo itong gamitin. Pwede rin ito sa pandesal. Pwede rin ito yung mga nilalagyan ng filling. Pwede mo lagyan ng ham and cheese. Tapos, pwede rin yung parang pizza style, mini pizza. Ayan, pwede rin ito. Kasi mas creamy kasi ito. Pero merong specific recipe din para sa pizza. Kasi yung pizza, pwedeng 3 ingredients lang yan. Or 4 ingredients lang. Pwedeng yung tubig, flour, asin, tsaka yeast. And pwede mong lagyan ng sugar din. Ngayon, itong recipe ko is pang lang ito. Parang mga 1/4 kilo. More than 1/4 kilo. Kasi ito lang kasi yung capacity nito. Ngayon, kung kailangan mo ng mas malaking recipe, double mo na lang. So, ito, pagkalagay mo dito sa weighting scale, lagay mo na lahat yan. Importante yung, yung recipe mo, exact recipe mo. Kasi ito, subok na ito. Pag mali ang counting ng recipe mo, mali rin ang kalalabasan ng dough mo. So, papalpak siya, ganon. So, make sure na lahat ng recipe natin is the same. Tapos, ito, meron itong, lagay yung, pedal. Ay, lagyan ko na siya. So, 0, make sure 0. Kailangan na siya, 280, mga 1/4, lang siya. Teka. So, ayan, 280. And then, sabi you need 50 grams butter. Pero pwede mong gamitin yung cooking oil or kahit anong oil na gusto mo. Pwede rin. Pero butter, mas masarap naman siya. So, 3 tablespoon ng granulated sugar. 36 grams. 36 grams. 36 grams. So, 280 plus 36 yan. So, ayan. 380 plus 36 grams is equals to 316. Yun. Then, pagkatapos, milk powder. So, hindi ko kailangan maglagay ng milk powder. Pwede mo lang yan i-skip na. Kasi ang gagamitin ko kasi dito is milk. So, meron akong milk na 160 or 160 water. And tapos, yung plus 160. Oh, yan na siya. 360 na. Bakit parang iba ang weight ng sa ml, tsaka sa weight. Nag-iba na siya. Okay lang yan. Kasi sinukat ko siya by ml. Tapos, asin is 5 grams. So, mag-add lang ako ng 5 grams ulit dito para sa asin. So, sabihin natin 78. Round off na lang. 78, 79, 80, 22, 83. Sa 83 siya. 5 grams na salt, ha? Pwede na yan para hindi masyadong salty. Yun. Tapos, yun na. Okay na. Mag-add ako ng oil. So, yung oil is, ang butter dito is 50 grams. Ngayon, ang grams, pares lang naman ang bigat niyan. So, gagamitin ko yung cooking oil lang. Pero ngayon, ang 50 grams is mga 3 tablespoon. Pero, i-measure ko lang din. I-measure ko lang din dito. Plus 50 grams na, ha? 83 plus 50. So, plus 50, magiging 533 siya ang measurement niya. So, 533.
Ay, nagsobra. Ayaw mo na. So, ganun lang. Dapat, hindi ko na siya pwedeng kunin. Pero may masyado siyang oily. Bawasan ko konti. So, okay na siya ganun. Sa 50 grams na oil. Tapos, meron na ako dito. Balagay na to sa machine. Ay. So, itong video na to is para to sa kaibigan ko na gustong maggawa ng bread gamit yung bread machine nila. Sinawala yung ano niya, yung instruction niya. So, ilalagay mo siya, papasok, lagay, tapos ikot, nakalak na siya. Tapos, yan. Meron ditong dalawang opening. Ito para sa yeast, ito naman para sa mga nuts, raisins, sa kahit anong nuts na gusto mong i-add sa ano mo, sa bread mo. So, dito, nalagay ko na, ang yeast nito is 5 grams. So, meron na ako ditong sinukat. Ay, hindi pala 5 grams. 3.6 grams. So, lagay ko siya, 3.6 grams. Pasok dito. Lahat. Tapos, hindi ko alam yung ibang model. Kasi basta itong model na to, bawat model kasi may kanya-kanyang number yan. Kagaya ito. Ngayon ito, bread dough, ang isi-select ko is 10. Ngayon pag pizza is 11. Ngayon dito, pagka-on mo, 00 makikita mo. Press mo lang itong sa taas, sa number yan. Ngayon pag hindi mo mabasa yan, pwede mong i-Google search lang. Translate, tapos magta-translate ito lahat sa English. Pero ito yung app. Press mo yan 1. Sabi kasi doon, bread dough is 10. So, 10, 1 hour siya. Ngayon, pag pizza naman, nasa 11 yung pizza. 45 minutes lang. Ngayon, meron ditong soft dough. Pwede ko itong lutuin din, no? Pwede siyang kunin na luto lang. Pero itong, ang ano number nun, yung soft dough, nasa na 2. Depende kasi sa number kung anong klaseng dough ang iluluto mo. Ngayon, itong dough na to, sabi natin, number 1. After 4 hours, kukunin mo yan, luto na. Ngayon, itong number 2, soft bread yata ito, ang number 3. Number 2, soft bread ito. Pagkatapos ng ganyang oras, lutuin mo na yan, makukuha. Ito naman, para sa rapid bread. Yung after 2 hours, luto na agad siya. So, luto na siya. Ito na yung bread mo na makukuha. So, ito naman sa akin, number 10, do lang siya. Kasi gagawa ko ng pandesal. So, ito, imamasa niya. Nakita mo, nag-1-1-1-1. So, i-press ko lang yan ulit para mag-0-0. Pero, pwede mo siyang i-reset ito. Reset mo ito. Pero, wag na yan. Complicated yan. So, i-close ko na lang siya kasi nag-1 na siya. Ay, nakalimutan ko pala yung egg. I forgot to put the egg, Luka. So, lagay ko lang yung egg dyan. 1 egg. Dapat pala may egg ito. Munti ko nang makalimutan. So, kahit ko pa ito, ganun-ganon, hindi yan magagalaw yung yeast kasi naka-close yan. O, diba? Diba? So, ngayon, turn on. Okay, ipe-press ko number 10. For bread dough. And then press. Ay, nakita mo ba yun? Ito yung ipipress mo. Yan. Tapos up and down arrow. Press 10. And then press OK. Ito okay, cook. Ngayon mag-start na yan magmasa. Silipin natin saglit kasi hindi pa naman bubukas yung ano niya. Ayan. Nagmasa na yan sa loob. Ngayon, antayin mo na lang siya after 1 hour. Magbi-beep ito ng beep, 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 beep. And then, yun. After 1 hour, babalikan natin ulit yan. So, yan, nag-beep, beep siya. Sabi, finish. And, tapos, i-press lang itong cancel. Cancel. Tapos, pwede nang kunin yun. 1 hour. After 1 hour na yan, tapos na siya. So, ito na siya. Ready na siya to make na. So, pwede mo na siyang gawing pandesal. So, dito, ang gagawin ko dito, hatiin ko to sa dalawa.
Tapos, kalahati gagawin kong cinnamon roll. Lalagyan ko lang siya ng cinnamon. Tapos, butter. Ito lang. Mumurahing butter lang. Tapos, sugar. Ayan. Mimix ko lang siya. So, meron, ayan. Teaspoon lang. Ito, 2 teaspoon nito. Lagyan ko lang siya ng konting butter. Para pag na-spread ko siya, didikit. Tapos, pagkatapos niyang dumikit, ayun, didikit. Ganun. Para may flavor lang yung bread ko. So, kahit anong flavor naman ang gusto mong gawin, pwede mo siyang ibang flavor gusto mo. Gusto mo lagay mo spice, fresh spice, kagaya ng, yung parsley, or spring onion, pwede mong gawin yun. So, i-cream ko lang ito, mix together. Cream. So, ito, na-cream ko na yung butter, pero hindi pa siya talaga totally cream, pero pwede na. Kasi dapat pag na-cream mo siya, i-mix mo siya hanggang matunaw yung sugar. Pero ito medyo, nagmamadali ako eh. Pero okay na to. Pero pwede mo pa siyang i-cream hanggang sa matunaw yung sugar, hanggang sa wala ka nang maramdamang granules. So, ayan yung dough. I-cut ko lang ito into 2 para diretso ko na tong, hindi na kailangan ng masa-masa. Diretso, na to. Cutting ko lang siya. Kalahati nito pang cinnamon. Kalahati is yung pang roll lang. Ayan. Mamaya ko na yan i-roll ulit. So, roll up ko lang. So, ito na roll out na ito. Ganyan lang siya. Tapos, lagyan mo lang pula paste. Iya. Kaya ang problema pag hindi masyadong cream, nagmamadali. Hindi siya didikit. But be patient. Ganun talaga. I-spread ko lang ito dito. Lahat. And then, roll up. Spread ko lang muna ito. So, roll ko lang ito. Just roll. I-stretch lang siya para magpantay. So, ayan. Roll up na siya. And then, cut mo lang siya. So, I'm going to cut. Pasok ko sila dito para mga 6, pwede na to kasi aalsa siya naman. Pwede na tong 6 pieces. Aalsa naman to. So, I have 1, 2, 3, pwedeng 7 pieces. Masyadong malaki yung cut ko. So, pwede na ito 3. Magra-rise up pa ito mamaya. So, yan. Hayaan ko lang siyang mag-rise up for 15 minutes ulit. 15 minutes. So, rise up ko siya ng 15 minutes. So, yan. Tapos na yung 15 minutes. Okay. Set ko na tong, i-heat up ko na tong oven. Pwedeng preheat, pero diretso ko na to. 170 degrees. Yan. Tapos, set up ko lang siya ng 30. Ayan, 30. Ngayon, antayin mo yung 15 minutes ulit or 10 minutes. Pwede na. Ay, kapapasok ko lang. Nakalimutan kong i-video. Kapapasok ko lang after, ayan, bago ko siya ipasok, ganyan na siya. Nag-ano na siya, nagdikit-dikit rise up na. Bibig ko lang siya ng 15 to 20 minutes. Pero tong time, okay na yan. Now,
pag nag-15 na yan, saka ko naman to ipapasok. Okay. 15 minutes na siya. Sorry, ma-open ko to. So, tatanggalin ko lang siya mabilisan. Let's go and finish this. Oh, yeah. Oops. Oh, init pala. So, 15 minutes, bake na yan. So, end lang. Ayan siya. Let's go. Diba? Ayan, meron akong cinnamon roll, tapos pandesa. Ayan. Test ko nga ito. Pag bagong luto kasi crunchy. Lambot. Gusto mong brownish, pwede mong i-bake ulit siya. Pero okay na to sa akin. Luto na to. 15 minutes luto na yan kasi may ano lang naman to. Kung gusto mong mas brown and crispy, bago mo siya iluto, isprayan mo siya ng tubig. Yung water spray, yung spray na kahit anong spray. Yan, ganito lang, masarap na siya. Sarap. Ito. Pampunas pala yung nagamit ko. Cool down lang. Cool down ko yan. Tsaka ko siya tatanggalin. Diba? Cinnamon roll. Ang bango-bango ng amoy niya.